Hi Libra, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. So, kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. At paalala, ang mga mensaheng ito ay gabay lamang. So, nasa sa'yo kung paano mo ito i-apply sa iyong sitwasyon. At Libra, kung napadaan ka sa aking channel, please subscribe, pakihit ang notification bell. At kung makaka-relate ka sa reading na ito, paki-like, paki-share, at paki-comment na rin. Mag-comment na rin. So, Libra, ang iyong reading o message from universe. So, ito ang iyong mensahe, Libra. Ang iyong overall energy, Ten of Cups. Ang iyong challenge, Seven of Swords. Ang iyong focus, Seven of Wands. Future energy, Nine of Wands. And the outcome, the Chariot. So, Libra, ang iyong energy, overall energy is Ten of Cups. Ten of Cups is, ito yung pinakamasayang energy sa buong tarot card. At ang nakikita ko rito, ang involved is family. So, nandoon yung harmony, yes. Masaya ka, kasama mo yung mga pamilya mo. May sineselebrate ka, pwedeng merong mga na-promote sa trabaho. Basta may sineselebrate kayo. Pwedeng reunion to ha, with your family. And then, ang iyong challenge is Seven of Swords. May mga bagay na hindi maliwanag sa'yo. Hindi mo alam kung eto bang bagay na to, sitwasyon na to is, let's say, tao. Tinulungan mo. Kasi ito, Ten of Cups is taong pinagmamalasakitan mo, tinutulungan mo. Kumbaga, nandoon yung harmony. Pero ito yung challenge mo ngayon. Ito bang tinutulungan mo is totoo sa'yo? Kasi parang may mga sneaky energy, merong deception, o meron kang mga bagay na question mark. Tinatanong mo yung sarili mo kung ano ba talaga ang nitong taong to. May taong involved dito eh. Kaya nga sabi ko family. Okay, mamaya we'll see. Seven of Wands. May tension ba regarding family? Kasi yes, Ten of Cups is a happy family na life. Kumbaga, ando dun si harmony, may celebration, reunion. Pero Ten of Cups is regarding family din. Sabi nga nila, Ten of Cups is energy na illusion. Kasi parang napaka-perfect, di ba? Parang minsan iniisip natin, there's no such thing na sobrang perfect. So, para sa iba is illusion. So, kung may nakikita ka na hindi tama o in deception energy, pwedeng ikaw to ha, na meron kang ginagawa na sa tingin mo, ba't hindi ibang energy to Kaya nagiging challenge sa'yo, may mga bagay na hindi maliwanag at nagkukos sa'yo ng tension sa pamilyang ito. So, may tension na kung nakikita regarding family. Okay, Nine of Wands, ang iyong future energy. Palaban. Ito, kung may tension, nakaabang ka lang kung anong mangyayari. Pero, palaban ang energy mo in the future. I don't know why. And then, ang outcome is Chariot, the Chariot. Meron kang pagpipilian dito sa Libra. Hindi ko alam kung desisyon or sitwasyon. Meron kang i-release na mga tao sa tingin ko. Na sa tingin mo is obstacle na sa buhay mo. Kumbaga, hindi na healthy para sa isang sitwasyon. Para mag-stay ka pa dyan. Okay, we'll see. Libra, Ten of Cups. The Judgment, and then Queen of Pentacles. Okay.
So, itong Ten of Cups na to is regarding family na, nagtumulong ka, tinulungan mo kasi Queen of Pentacles is a provider. Ito yung taong naggagawa ng solusyon sa mga problema ng pamilya. At ikaw ang inaasahan ng mga taong yan dahil nga nakikita nila na may kakayanan ka mag-provide, meron kang sapat na ipon para matakbuhan. So sa ginhawa, kasama mo sila. Kasi nakakapag-provide ka eh. Yun yung eksena mo sa buhay nila. At para sa'yo, isa sila sa nagbibigay ng sigla o saya sa buhay mo. So, inaano mo yan na pinagpapasalamat mo yun sa Diyos. Na itong mga taong to ay nasa buhay mo, kasama mo sila. Kaya, napaka-open ng iyong energy. Yung pagmamalasakit, pagbibigay, is nandoon. Lagi kang handa para tumulong sa mga taong to. Again, family, yan ang nakikita ko yan. Or, malalapit na buhay sa'yo mismo. Na talagang may space sa puso mo. But then, ang challenge mo is 7 of Swords. So, may nakikita kang parang hindi fair. Or, pwede tong ang nagiging challenge mo minsan is, tama pa ba na ito yung lagi kong ibigay? Kasi parang nagiging imbis na nakakatulong ako sa kanila, parang tinutulungan ko pa sila na umasa. Pwede din ganun. So, paano sila tatayo sa sarili nilang paa kung lagi ka nandiyan dyan? So, minsan, nagkukos sa'yo ng kaya nga sabi ko, challenge. Hindi mo ba alam kung yung responsibility mong ibinibigay sa kanila is minsan tatakas ka na o iiwanan mo na at hayaan mo na lang sila para malaman nila o matuto sila kung paano paghirapan ang buhay sa pang-araw-araw. Pagsumikapan. Okay, 7 of Swords. The Magician. 4 of Pentacles. Okay. Oo, yun ang nakikita kong energy dito eh. Nag-iisip ka na rin, pero challenge sa'yo na, paano naman ako makakaipon? Yun ang sinasabi mo rito sa nakikita ko. Paano ka makakaipon kung puro bigay sa iba ang ginagawa mo? So, kailangan mo na raw mag-isip. That's why may magician yan. Libra, gamitin mo yung utak mo. Isipin mo maigi, papaano ka in the future? Kung yung mga pinaghihirapan mo is hindi mo aalagaan. Kaya nga ito yung parang nag-iisip ka na dapat ko na bang hintuan yung pagsusuporta? Aalisan ko na ba yung ganitong klase ng sitwasyon? Kasi paano naman pagka nawalan ako, matutulungan ba ako nitong mga to? Yun na yung umaano sa isip na. And then 7 of Wands. So, kailangan mo raw maging aware. Diba? Hindi laging ubos biyaya. 6 of Pentacles, the Tower. No. 6 of Pentacles is yung ikaw yung tumutulong o ikaw yung tinutulungan. Kasi give and take to eh. Sinishare mo yung meron ka at nagre-receive ka rin pagka may nagbibigay sa'yo. Pero ang nangyayari rito is ikaw yung laging nagbibigay. So makikita mo yung mga taong to, oo tama nga 'di ba, umaasa. Umaasa dahil meron ka eh. Lagi nakasahod diyan, yan makikita mo. Pero dapat daw maging focus ka kung ano yung dapat mong isipin, maging realistic ka. Kaya nga may Tower dito. Kailangan na ng pagbabago. Huwag mo na raw wag mo silang bigyan ng pagkakataon na samantalahin ka. Kung maaari, ngayon din ikat mo na. At kailangan mo maging maging focus ka dun sa goal mo na yon na kailangan may magbago, hindi laging ganito.
Hindi lagi ikaw yung aasahan. Kaya in the future, nakikita ko na ibang Libra na, medyo matigas na. Okay, in the future, 9 of Wands. 3 of Swords. Okay, ang dami, pero dalawa lang. Okay. Kasi, 3 of Swords and King of Cups. Ikaw si King of Cups. Yung masyadong mapagbigay, masyadong generous. Talagang gagawin mo lahat, magtatrabaho ka. Minsan nga, baka nga sa inyo Libra, dalawa pa yung trabaho, mai-provide lang eh. Pero, in the future, mag-iiba yan. Kasi alam mo, na pag nawalan ka na, at wala namang tutulong sa'yo, wala kang aasahan kundi sarili mo. E paano kung hindi ka na makakapagtrabaho? Natural, tingin mo, mawawalan ka na ng silbi. Kasi hindi mo alam kung matutulungan ka nila eh. So ngayon, ang iisipin mo, kailangan mo maging wais, maging matibay. Kailangan mong mahalin kung ano yung meron ka. Kung kailangan mo magtira, magtitira ka, Libra. Para sa kinabukasan mo, kung sakali man na wag naman may mangyari, hindi natin akalain o hindi natin inaasahan, may ibang pangyayari na kakailanganin mo ng pera at hindi tayo laging malakas, natural, kailangan mong unahin yung sarili mo. Because King of Cups also is an energy ng, oo, nagpo-provide, generous, mapagbigayan, pero bago ka magbigay sa iba, maging generous sa iba, unahin mo muna yung sarili mo. So in the future, yun yung nakikita ko, uunahin mo na yung sarili mo. Magiging matigas ka na ng konti kaysa dati, na puro, sige, bigay lang ng bigay, bigay ng bigay. And then, in the outcome, the Chariot. So, yun pala yung pagdedesisyonan mo na. Na kailangan mo nang maging matatag at iwanan na yung pagiging mapagbigay o generous. At kailangan mo unahin yung sarili mo. Yeah. See, 10 of Cups. Kung sa tingin mo yan ang nakakapagpasaya ngayon sa'yo, in the future, matututo ka. At dahil doon, pipiliin mo na maging mas wise na kumpara dati na sa tingin mo magiging obstacle sa'yo in the future. So, magdi-decide ka na yes, sarili ko muna. Para, doon naman kasi tingin ko, eto nakikita ko, single ka eh. May mga pinagbibigyan ka. Siguro ikaw ang breadwinner, Libra. So, itong mga taong to is mga kapatid mo or basta malalapit sa'yo. So, ikaw yung breadwinner, ikaw yung inaasahan nila. So, ikaw yung nagpo-provide. Pero this time, kailangan mo na unahin mo dahil in the future, ang outcome is pag minahal mo yung sarili mo, inilagaan mo, magkakaroon ka, makakapag-ipon ka, ibibigay mo naman yan dun sa pamilyang bubuin mo. Na yung talagang anak mo, asawa mo. Kasi nakakita ko in the future meron 2 of Cups. Pwedeng, kaya ka nga nagdidesisyon ngayon na ikakat na yung pagpo-provide nila o malilimit na kasi nag-iipon ka na eh. Nag-iipon ka na para sa future mo. At yung pag-iipon mo yun is ilalaan mo sa taong makakasama mo na o magiging partner mo. Kasi 2 of Cups is 2 people na magsasama. Pwedeng marriage to or commitment. So, ang focus mo is commitment sa isang tao na aasahan mo o makakasama mo pang habang buhay. Kumbaga, ito rin is a marriage na card. So, para doon, yung maiipon mo is nandoon naman nakatuon sa magiging pamilya mo, anak mo at asawa mo. Okay. So, now, ang last message from universe. Bountiful nature. Spending time in nature helps shift you to a higher vibration and reminds you of God's infinite abundance. Go outside and enjoy a walk or hike with your pet. Meditate beneath a tree, garden, sit under the stars, or do some other activity to connect with the limitless vastness. So, ang nakikita ko rito, Libra, oo, ikaw yung tama mapag-provide, di ba? Pero i-spend mo rin ang time o ang sarili mo sa mga ibang bagay na magpapasaya sa'yo, like nature.
Yes, sa ngayon, ang nagpapasaya sa'yo is yung pagiging mapagbigay mo dahil mahal mo sila, mga kapatid mo o let's say parents mo. Pero may ibang bagay na puwede rin magpasaya sa'yo. Yun nga, mamasyal ka na hindi mo kinakailangang i-tolerate na hindi na sila, maturuan kung papaano mamuhay sa pang-araw-araw. So, magbigay ka pero hindi yung buhos biyaya na papaano na 'pag wala ka ng dudukutin. Paano naman yung sarili mong buhay, 'di ba? So, yun yung nakikita kong mensahe dito sa'yo. Okay, Libra, ito ang iyong reading. I hope nagustuhan mo at, kita ulit tayo sa mga susunod ko pang reading. Bye!